10 pinakamayamang bata sa buong mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Alam nyo bang may mga bata sa buong mundo na mas mayaman pa sa kilala nating mga milyonaryo? Sila yung mga batang kahit hindi pa pinapanganak ay may yamang naghihintay na sa kanila. Parang naka-jackpot na sa lottery ng buhay. Nakakabilib, di ba? Pero sino nga ba ang mga batang ito? Ano ang mga kwento nila at gaano kalaki ang kanilang kayamanan? Tara! Samahan niyo akong tuklasin ang mundo ng mga batang bilyonaryo at alamin kung sino-sino ang 10 pinakamayamang bata sa buong mundo. Kaya, tara na't simulan na natin. Number 1. Princess Charlotte of Cambridge. Si Princess Charlotte of Cambridge ay ipinanganak noong May 2, 2015 sa St. Mary's Hospital sa London. Siya ang pangalawang anak nina Prince William, Duke of Cambridge at Princess Catherine of Wales. Siya rin ang apong babae nina King Charles III at Princess Diana of Wales. Ang kanyang buong pangalan ay Charlotte Elizabeth Diana na binigay bilang parangal sa kanyang lola at sa kanyang lola sa tuhod na si Queen Elizabeth II. Bilang miyembro ng British Royal Family, si Princess Charlotte ay ipinanganak sa isang buhay ng luxury at wealth. Ngunit sa kasalukuyan, siya ay pangatlo sa linya ng pagmana sa trono. Sunod sa kanyang ama na si Prince William at sa kanyang kuya na si Prince George. Gayunpaman, isa sa mga dahilan kung bakit itinuturing na mayaman si Princess Charlotte ay dahil sa kanyang royal status at ang kayamanan ng kanyang pamilya. Ang British Royal Family kasi ay may malawak na ari-arian, mga korona at alahas, mga lupa at mga koleksyon ng paintings na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Bukod pa rito, ang kanyang pangalan at imahe ay may malaki ring commercial value. At ayon sa mga eksperto, si Princess Charlotte ay nakatulong sa pag-angat ng mga benta ng mga produktong pambata na may kinalaman sa kanya, tulad ng damit at laruan. Sa katunayan, tinatayang may Charlotte Effect na nagdudulot ng bilyon-bilyong kita sa ekonomiya ng UK dahil sa kanyang popularity at tinatayang nasa $5 billion ang kanyang net worth. Sa kabila ng kanyang murang edad, nakatakda siyang magmana ng napakalaking yaman at magkaroon ng malawak na impluensya sa lipunan dahil sa kanyang royal heritage. Ngunit higit sa material na yaman, ang kanyang buhay ay sinusubaybayan ng marami dahil sa kanyang magiging papel sa hinaharap bilang bahagi ng British Royal Family. Number 2. Prince George Alexander Louis. Si Prince George Alexander Louis ay ipinanganak noong July 22, 2013 sa Lindo Wing ng St. Mary's Hospital sa London. Ang kanyang buong pangalan ay George Alexander Louis na may kahulugan at simbolismo. Ang George ay isang tradisyonal na pangalan sa royal family, lalo na bilang parangal kay King George VI, ang ama ni Queen Elizabeth II. Ang Alexander naman ay maaaring parangal kay Queen Elizabeth II na ang middle name ay Alexandra. At ang Louis ay parangal sa lolo ni Prince Philip, Duke of Edinburgh, na si Louis Mountbatten. Siya ang panganay na anak nina Prince William, Duke of Cambridge, at Princess Catherine of Wales. At siya rin ang unang apo nina King Charles III at Princess Diana of Wales. Si Prince George ay kasalukuyang pangalawa sa linya ng pagmana sa trono ng United Kingdom pagkatapos ng kanyang ama. Gayunpaman, ang British Royal Family ay may malaking yaman na kinabibilangan ng mga real estate properties, mga alahas, mga koleksyon ng paintings at iba pang mahahalagang ari-arian. Kung kaya't ang mga yaman na ito, kasama ang kanyang posisyon sa linya ng pagmana sa trono, ay nagbibigay kay Prince George ng malaking halaga ng kayamanan at kapangyarihan sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang kanyang tinatayang net worth ay nasa $3 billion kahit siya ay bata pa. Katulad ng kanyang kapatid na si Princess Charlotte, may malaking epekto rin ang George Effect sa mga produkto at merkado. Ang mga damit, laruan at iba pang mga bagay na nauugnay sa kanya ay mabilis na nabebenta na nagdudulot ng malaking kita sa ekonomiya ng UK. At kahit na sa murang edad, si Prince George ay itinuturing na isa sa mga pinaka-maimpluwensyang bata sa buong mundo. Samantala, ang kanyang yaman ay hindi lamang sa material na aspeto,
kundi pati na rin sa kanyang posisyon at papel bilang isang mahalagang bahagi ng monarkiya ng Great Britain. Number 3. Blue Ivy Carter. Si Blue Ivy Carter ay ipinanganak noong June 7, 2012 sa Lenox Hill Hospital sa New York City. Siya ang panganay na anak ni na Sean Corey Carter na mas kilala bilang Jay-Z na isang sikat na rapper at negosyante at Beyoncé Giselle Knowles Carter na isang world-renowned na singer, artista at producer. Mula sa kanyang kapanganakan, si Blue Ivy ay naging sentro ng media attention dahil sa kasikatan at yaman ng kanyang mga magulang. Bilang anak ng dalawang pinakamalalaking pangalan sa industriya ng musika, si Blue Ivy ay lumaki sa isang kapaligirang puno ng luxury at opportunities, sapagkat ang kanyang mga magulang ay parehong nagmamay-ari ng malaking yaman mula sa kanilang matagumpay na karera. Ang ama niyang si Jay-Z ay isa sa mga pinakamatagumpay na rappers at negosyante sa buong mundo, na may mga interes sa iba't ibang negosyo tulad ng music streaming service na Tidal, sports management firm na Roc Nation Sports, at iba't ibang real estate properties. Samantala, ang ina niyang si Beyoncé ay isang global superstar na nagtataglay ng malawak na koleksyon ng mga hit albums, endorsements at mga negosyo tulad ng fashion line na Ivy Park. Ngunit ang yaman ni Blue Ivy ay hindi lamang nagmumula sa yaman ng kanyang mga magulang, kundi pati na rin sa kanyang sariling mga proyekto. Dahil sa murang edad, naging bahagi na siya ng ilang mga proyekto sa musika, kabilang ang kanta ni Jay-Z na Glory, kung saan narinig ang kanyang boses noong siya ay bagong panganak pa lamang. At noong 2020 naman, ay nanalo siya ng kanyang unang Grammy Award para sa kantang Brown Skin Girl, isang collaboration kasama ang kanyang ina na si Beyoncé, at naging isa sa pinakabatang Grammy Award winners sa kasaysayan. Bukod sa kanyang mga musical achievements, si Blue Ivy ay mayroon ding potensyal na mamanahi ng isang napakalaking yaman mula sa kanyang mga magulang. Dahil ang kanyang mga magulang ay nagmamay-ari ng mga luxury properties, mga mamahaling sasakyan at mga collection of paintings na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Sa kasalukuyan, tinatayang ang net worth ni Blue Ivy ay nasa $500 million, na bahagi ng kabuang yaman ng kanyang pamilya. Number 4. Stormy Webster. Si Stormy Webster ay ipinanganak noong February 1, 2018 sa Cedars-Sinai Medical Center sa Los Angeles, California. Siya ang anak ni na Kylie Jenner, na isang sikat na personalidad sa telebisyon, negosyante at social media influencer, at Travis Scott, na isang kilalang rapper at producer. Mula sa kanyang kapanganakan, si Stormy ay agad na naging sentro ng social media attention dahil sa kasikatan ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina na si Kylie Jenner ay isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa kanyang henerasyon, lalo na sa larangan ng beauty industry. Siya ang nagtatag ng Kylie Cosmetics, isang kumpanya ng mga produktong pampaganda na nagtagumpay ng husto, lalo na sa mga lip kits na naging viral sa social media. Sa murang edad na 21, si Kylie ay itinanghal bilang pinakabatang self-made billionaire ng Forbes noong 2019. Ang kanyang tagumpay sa negosyo ay nagdala sa kanya ng napakalaking yaman, na siyang nagbibigay ng marangyang pamumuhay kay Stormy. Samantalang, si Travis Scott naman, ang ama ni Stormy, ay isa ring matagumpay na musikero na kilala sa kanyang mga chart-topping albums at iconic live performances. Bukod sa kanyang kita mula sa musika, siya ay may mga endorsements at collaborations sa mga malalaking brand tulad ng Nike at McDonald's na nagdagdag pa sa kanyang yaman. Bilang anak ni na Kylie at Travis, si Stormy ay lumaki sa isang napakayaman at prestigious na kapaligiran. Siya ay nag-e-enjoy sa mga luxury properties ng kanyang pamilya, kabilang ang isang mansion sa Hidden Hills, California, at iba pang mamahaling real estate. Bukod dito, si Stormy ay madalas na makikitang may mga designer outfits, nakasakay sa mga luxury cars, at may access sa lahat ng mga bagay na karaniwang hindi naaabot ng mga ordinaryong tao. Kung kaya't ang yaman ni Stormy ay hindi lamang nakabase sa yaman ng kanyang mga magulang,
kundi pati na rin sa kanyang sariling commercial potential. At siya ay may net worth na tinatayang nasa $420 million. Sa kabila ng kanyang murang edad, si Stormy ay may malaking epekto na sa social media. Bukod pa rito, ang kanyang mga birthday parties na nagiging viral sa social media ay nagpapakita ng napakamahal na pagdiriwang mula sa mga personalized na theme parks hanggang sa mga extravagant na regalo. Number 5. Prince Jacques and Princess Gabriela. Sina Prince Jacques Honoré Renier at Princess Gabriela Therese Marie ay ipinanganak noong December 10, 2014 sa Princess Grace Hospital sa Monte Carlo, Monaco. Sila ay kambal na anak nina Prince Albert II, ang reigning sovereign ng Monaco, at Princess Charlene, isang dating Olympic swimmer mula sa South Africa. Mula sa kanilang kapanganakan, naging sentro sila ng atensyon sa buong mundo dahil sa kanilang royal status at posisyon bilang mga tagapagmana ng trono ng Monaco, isang maliit ngunit napakayamang bansa. Bagaman ang kanilang ama na si Prince Albert II ay kilala hindi lamang bilang pinuno ng Monaco kundi bilang isang aktibong tagapagtaguyod ng environmental conservation at sustainable development. At bilang pinuno ng pamilyang Grimaldi na namuno sa Monaco ng higit 7 siglo, si Prince Albert ay nagmamay-ari ng malawak na ari-arian, investment company at negosyo kabilang ang Société des Bains de Mer na nagmamay-ari ng mga luxury hotels, casinos at iba pang properties sa Monaco. Samantala, ang kanilang ina na si Princess Charlene ay isang dating Olympic swimmer na nagdala ng sariwang imahe sa Monegasque royalty at kilala sa kanyang philanthropic work sa larangan ng health and education. Sa kabila ng pagiging panganay ni Princess Gabriela, si Prince Jacques ang itinuturing na hereditary prince ng Monaco at siya ang susunod na hari ng bansa ayon sa batas ng Monaco na nagbibigay ng karapatan ng trono sa lalaking tagapagmana. Gayunpaman, si Princess Gabriela ay may sariling title bilang Countess of Carlades at magiging isang mahalagang figure sa monarchy ng Monaco. Samantala, ang kambal ay lumalaki sa isang environment puno ng luxuries, pinalaki sa palasyo ng Monaco at nakatanggap ng pinakamahusay na edukasyon, at sila ay bahagi ng iba't ibang royal engagements at public appearances na nagpapakita ng kanilang kahandaan sa hinaharap na mga tungkulin bilang mga leader ng Monaco. Sa kanilang murang edad, sina Prince Jacques and Princess Gabriela ay may malaking impluensya dahil sa kanilang posisyon sa monarchy, at ang kanilang mga events tulad ng birthdays at mga unang pagsali sa royal duties ay nagiging headline sa buong mundo. Ang kanilang yaman ay tinatayang nagmumula sa kabuuang net worth ng kanilang pamilya na humigit kumulang $1 billion mula sa malawak na ari-arian at negosyo ng pamilyang Grimaldi. Number 6. Valentina Paloma Pino. Si Valentina Paloma Pino ay ipinanganak noong September 21, 2007 sa Los Angeles, California. Siya ay nag-iisang anak na babae ni Salma Hayek na kanyang ina na isang kilalang Mexican-American actress at producer, at bukod rito siya rin ay isang producer at advocate para sa mga karapatang pangkababaihan at iba pang social causes, at ang kanyang ama naman na si François-Henri Pinault na isa namang French billionaire at CEO ng Kering, na isang global luxury group na may-ari ng mga high-end fashion brands tulad ng Gucci, Saint Laurent, Balenciaga at Bottega Veneta. Ang pamilya Pinault ay isa sa mga pinaka-prominenteng pamilya sa France, at ang kanilang yaman ay nagmumula sa kanilang malawak na negosyo sa industriya ng luxury goods, pati na rin sa mga pangongolekta ng mga paintings at real estate. Bukod pa rito, si François-Henri Pinault ay tinatayang may net worth na higit sa $40 billion na siyang nagbibigay kay Valentina ng isang napakalaking yaman. Bukod sa kanilang yaman, ang pamilya ni Valentina ay kilala rin sa kanilang mga charitable efforts at kontribusyon sa arts and culture, kung kaya't si Valentina ay madalas nakasama ng kanyang ina sa mga high-profile events at red carpet appearances, at siya ay lumalaki sa isang kapaligiran na nagbibigay sa kanya ng access sa higher education
luxury travels at mga magagarang tahanan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bagamat ang yaman ni Valentina ay higit na nagmumula sa kayamanan ng kanyang mga magulang. At bilang nag-iisang anak, inaasahan siyang magmana ng isang malaking bahagi ng yaman ng kanilang pamilya. Bukod pa rito, ang kanyang commercial potential ay mataas din, lalo na kung sakaling magdesisyon siyang sundan ang yapak ng kanyang mga magulang sa industriya ng entertainment o luxury business. Sa kasalukuyan, tinatayang ang net worth ni Valentina Paloma Pinault ay nasa $12 million na nagmula sa mga trust funds at iba pang pamumuhunan na inilaan para sa kanya ng kanyang mga magulang. Habang siya ay lumalaki, ang kanyang yaman ay inaasahang tataas pa, lalo na kung isasaalang-alang ang napakalaking yaman ng kanyang pamilya at ang kanyang magiging bahagi sa mga ari-arian ng mga Pinault. Number 7. Arabella Rose Kushner. Si Arabella Rose Kushner ay ipinanganak noong July 17, 2011 sa New York City, USA. Siya ang panganay na anak nina Ivanka Trump, isang negosyante, fashion designer, at anak ni Donald Trump, dating Pangulo ng United States, at Jared Kushner, isang kilalang real estate developer at dating senior advisor ng White House. Kung kaya, si Arabella ay lumaki sa isang prominenteng pamilya na may malawak na impluwensya sa politika, negosyo at social scene. Bilang anak ni Ivanka Trump at Jared Kushner, si Arabella Rose ay lumaki sa isang kapaligirang puno ng luxuries at opportunities. Siya ay pinalaki sa mga luxury houses at nagkaroon ng access sa higher education. Sa kabilang banda, si Arabella ay kilala rin sa kanyang pagkatuto ng Mandarin Chinese mula sa murang edad, na isang patunay sa dedikasyon ng kanyang mga magulang sa pagbibigay sa kanya ng mataas na kalidad ng edukasyon at kultura. Samantala, tinatayang ang net worth ni Arabella Rose Kushner ay nasa $375 million. Number 8. Mia Grace Tyndall. Si Mia Grace Tyndall ay ipinanganak noong January 17, 2014 sa Gloucestershire Royal Hospital sa Gloucester, England, at siya ang panganay na anak ni Zara Tyndall at Mike Tyndall. Bagamat hindi siya isang prinsesa, si Mia ay bahagi ng British royal family at may direktang kaugnayan sa yumaong Queen Elizabeth II, ang kanyang lola sa tuhod. Ang kanyang ina na si Zara Tyndall ay anak ni Princess Anne, ang nag-iisang anak na babae ni Queen Elizabeth II, at Prince Philip, Duke of Edinburgh. Kaya't si Mia ay nasa linya ng pagmana ng trono, bagamat malayo na sa pagkakasunod-sunod. Si Zara Tyndall ay kilala bilang isang matagumpay na equestrian na nagwagi ng silver medal sa team eventing competition ng 2012 London Olympics at nagtataglay ng ilang title sa equestrian sports. Kilala rin siya sa kanyang desisyon na hindi kumuha ng royal title sa kabila ng kanyang pagkakaroon ng royal blood na nagdala sa kanya ng respeto at tagumpay sa larangan ng sports at personal na buhay. Ang ama naman ni Mia na si Mike Tyndall ay isang dating profesional na rugby player na naging bahagi ng England rugby team na nanalo ng Rugby World Cup noong 2003. Matapos mag-retired, si Mike ay naging aktibo sa iba't ibang proyekto, kabilang ang mga endorsements at media appearances na nagdala ng karagdagang kita sa kanilang pamilya. Dahil sa tagumpay ng kanyang mga magulang, si Mia Tyndall ay lumaki sa isang kapaligirang puno ng privileges at opportunities. Samantala, may estimated net worth na $10 million mula sa royal family at mga investments si Mia. Gayunpaman, si Mia ay lumaki sa Gatcombe Park, isang malawak na estate sa Gloucestershire na pagmamay-ari ng kanyang lola na si Princess Anne. Kung kaya ang Gatcombe Park ay hindi lamang isang tahanan, kundi isang simbolo ng luxury at history na nagbibigay kay Mia ng isang luxury na pamumuhay mula sa kanyang kapanganakan. Kasama ang kanyang mga magulang, si Mia ay madalas na lumalahok sa iba't ibang social at sporting events, lalo na sa mga equestrian competitions na nagpapakita ng kanyang aktibong buhay at pagiging bahagi ng isang pamilya na kilala sa kanilang dedikasyon sa sports. Number 9. Prince Nicholas of Sweden. Si Prince Nicholas Paul Gustaf ay ipinanganak noong June 15, 2015 sa Danderyd Hospital sa Stockholm, Sweden
at siya ang pangalawang anak at nag-iisang anak na lalaki ni na Princess Madeleine ng Sweden at Christopher O'Neill na isang British-American financier. Ang kanyang buong pangalan ay may malalim na kahulugan na nagpaparangal sa iba't ibang miyembro ng kanyang pamilya. Ang Nicholas ay isang pangalan na pinili ng kanyang mga magulang. Ang Paul naman ay mula sa pangalan ng kanyang lolo sa ama. At ang Gustav ay isang traditional na pangalan sa Swedish royal family. At bilang isang miyembro ng Swedish royal family, si Prince Nicholas ay pang-10 sa linya ng pagmana sa trono ng Sweden. Isang posisyon na nagbibigay sa kanya ng mahalagang papel sa kasaysayan at kultura ng bansa. Si Prince Nicholas ay mayaman hindi lamang dahil sa kanyang royal heritage, kundi pati na rin sa yaman ng kanyang mga magulang. Dahil ang Swedish royal family ay nagmamay-ari ng maraming historical properties tulad ng Royal Palace sa Stockholm, Drottningholm Palace at Solliden Palace na lahat ay simbolo ng kanilang yaman at kapangyarihan. Bukod dito, ang tagumpay ng kanyang ama sa finance ay nagdadagdag sa kanilang financial security at luxury life. Samantala, si Prince Nicholas ay pinalaki sa isang kapaligirang puno ng luxuries and privileges at bilang isang batang prinsipe, siya ay may access sa pinakamahusay na edukasyon, mga luxury vacations at mga tahanan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Si Prince Nicholas ay may estimated net worth na $400 million. Sa murang edad, siya ay bahagi na ng mga royal engagements at public appearances na nagpapakita ng kanyang mahalagang papel sa Swedish royal family. At habang siya ay lumalaki, inaasahan na si Prince Nicholas ay patuloy na magiging bahagi ng mga tradisyon at responsibilidad ng kanyang pamilya na nagbibigay daan sa kanya na mag-ambag sa kasaysayan at kultura ng Sweden at patuloy na mamuhay sa isang privileged na kapaligiran na may malalim na connection sa kasaysayan ng bansa. Number 10. August Chan Zuckerberg. Si August Chan Zuckerberg ay ipinanganak noong August 28, 2017 sa Palo Alto, California, ay ang ikalawang anak na babae ni na Mark Zuckerberg, ang co-founder at CEO ng Facebook na ngayon ay Meta Platforms Incorporated, at Priscilla Chan, na isang pediatrician at kilalang philanthropist. Bilang anak ng isa sa mga pinakamayamang tao sa mundo, si August ay ipinanganak sa isang pamilya na may napakalaking yaman at impluwensya. Ang kanyang ama na si Mark Zuckerberg ay kilala sa buong mundo bilang isa sa mga nagtatag ng Facebook noong 2004 habang siya ay nag-aaral sa Harvard University. Dahil sa kanyang tagumpay, si Mark ay naging isa sa pinakabatang bilyonaryo sa kasaysayan na may personal na yaman na tinatayang higit sa $100 billion. Magkasama naman si Mark at Priscilla sa pagtatag ng Chan Zuckerberg Initiative, CZI, noong 2015, isang philanthropic organization na naglalayong mapabuti ang edukasyon, kalusugan at social equity sa buong mundo. Si August, bagamat bata pa, ay lumalaki sa isang kapaligirang puno ng mga privileges at opportunities. Sa kabilang banda, ang pamilya Zuckerberg ay nakatira sa Palo Alto, California, sa isang napakalaking estate na may modern amenities at isang private environment na angkop para sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Kung kaya't si August ay may access sa pinakamahusay na edukasyon, teknolohiya at kultura, at siya ay pinalaki sa isang kapaligirang nakatuon sa pagpapahalaga sa mga positibong epekto ng kayamanan sa lipunan. Bukod sa material na yaman, si August ay kabilang din sa isang pamilya na kilala sa kanilang dedikasyon sa philanthropy. Sa kabila ng kanilang napakalaking yaman, ang mga magulang ni August ay kilala sa kanilang desisyong ibahagi ang malaking bahagi ng kanilang kayamanan sa pamamagitan ng Chan Zuckerberg Initiative upang lumikha ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. At habang lumalaki si August, siya ay magiging bahagi ng isang pamilyang patuloy na mag-aambag ng positibong pagbabago sa mundo gamit ang kanilang yaman at impluwensya upang makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa buong lipunan. Salamat sa inyong panonood. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating listahan ng 10 pinakamayamang bata sa mundo. Ipinakita rito kung paano ang kombinasyon ng pamilya, talento
at pagkakataon ay nagbubukas ng pintuan para sa mga batang ito sa mundo ng kayamanan at impluwensya. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang susunod nating mga kwento at adventure. Hanggang sa muli, ingat kayo lagi at ito ang Arvin Polo TV.